What's up mga kaasang? So ayun no, for today's video may gusto akong pag-usapan tayo kasi habang nakatingin ako doon sa mga isda ko dito dahil nagpapakain na ako ng mga isda pag umaga, may pumasok bigla sa isip ko at yun, lagi may nagtatanong sa akin pag may pumupunta dito at bumibili ng mga isda ko. Tinatanong nila kung bakit ganyan kalinaw daw yung aquarium ko, yung tubig, bakit ganyan, at kung paano ako naglilinis, kung paano yung ginagawa ko, kung bakit nagiging ganyan kalinaw. So gusto ko sana pag-usapan kasi may mga newbie pa rin na hindi talaga nila naiintindihan pa kung bakit ganyan kalinaw yung mga aquarium. Though hindi naman talaga ako naglilinis ng madalas. Actually isang buwan na yata yan. So ayun, gusto ko lang i-share din sa mga newbie dahil yung mga matatagal na malamang alam nyo na kung paano. So yung mga newbie, bigyan natin ng idea yung mga newbie kung bakit o paano nagagawang ganyang kalinaw kahit hindi naman tayo lagi naglilinis. Kung ano nga ba yung mga importante na dapat alam mo para maging napanatili mong malinaw at malinis yung aquarium mo. So ang pinaka para sa akin ang pinaka importante na dapat alam mo para hindi dumumi agad yung aquarium mo, hindi lumabo yung tubig, hindi mag-slime yung salamin. Dapat alam mo kung ganong dami ng pagkain lang yung dapat binibigay mo sa klase ng isda na inaalaga mo. Kasi hindi yan pare-parehas, hindi yan, alam mo yun, yung kung gapis lang yung alaga mo o flower horn o arwana, iba-iba kasi ng diet yan. So pag sumobra ka ng bigay ng pagkain doon sa mga alaga mo isda, for sure dudumi yan. Yun talaga yung nagiging cause na kung bakit lumalabo yung tubig natin. Yun yung pinaka main cause. Bigyan ko lang kayo ng example, no? Itong aquarium na yan, yung dalawang aquarium na yan. Matagal na yan, siguro mga 2 months na yan. Hindi ko pa rin nalalagyan ng isda yan kasi hindi ko alam yung ilalagay ko. Actually, marami akong bakante dito na aquarium na may tubig pero walang isda. Pero hindi siya dumudumi dahil walang isda. At walang kumakain, wala akong binibigay na pagkain kasi nga walang isda. Hindi siya dumudumi talaga. Ang ano na lang dyan, ang pwede na lang mangyari dyan, kung natatapatan ng araw o kung may ilaw yan, magkakaroon ng lumot. Pero kung wala namang lumot, walang alam mo yung source ng ilaw, hindi magkakaroon ng lumot at hindi talaga siya dudumi dahil wala nga siya isda. Pero may tubig, no? Kahit ano pa yan, kahit ilang buwan pa yan na hindi nyo galawin, hindi talaga dudumi yan. Pero once na may isda yan at nagpakain kayo, sobrang yung pinapakain nyo, dudumi talaga agad yun. So yun lang yung gusto kong sa inyo, i-explain sa inyo na yung tubig, hindi talaga siya dudumi kung walang sobrang pagkain na binibigay. Kung tatanungin nyo naman ako, no, ilang beses ba dapat, no? Ako kasi usually yung mga outside tubs ko, yung mga outside ponds, yung mga outside setup ko, once a day lang kami magpakain doon. May mga iba kasi nakakain din, kunyari may nangitlog na lamok, kung may dumapong lamok o insekto na maliit, nakakain kasi ng mga isda yun. So source of rin nila yun na pagkain. Tapos maliban doon, syempre meron pa tayong binibigay na mga feeds. Ako PO1 lang ang pinapakain ko sa farm, PO1, PO2 lang na Banamay. Yun yung formulated yun para sa mga Banamay, yung mga hipon, pero maganda rin yung sa gapi. So yun yung ginagamit ko. Okay naman sila once a day. Yun naman, nakikita nyo naman, di ba? May mga matataba rin naman tayo na isda. Magaganda rin naman yung mga nagiging produce natin doon sa farm. So hindi mo naman kailangan magbigay ng marami para lumaki o mabilis lumaki o baka magutom yung mga isda mo. Once a day okay na yun. Pero kung may oras ka at nasa bahay ka, yung aquarium mo nasa loob ng bahay, mas maganda at least twice a day, no? At least twice a day. Okay na yun. Tapos yung dami niya, depende kasi sa isda yun. Gaya niya, no, sample ko na lang sa inyo yung flower horn. Pag meron kayong flower horn, pellets lang naman yung binibigay dyan. Actually, yung flower horn, madali lang pakainin yan. Kahit pellets lang, okay yan. So, magbabase lang kayo kung ganong kalaki yung flower horn nyo. Kung meron kayong fry na 1 inch lang, kaya lang yung kumain ng isang pellet na XL size. Ako ang ginagamit ko XL size. So mas madali siyang bilangin. Tapos pwede rin naman siya ibigay sa mga fry. So yung XL size fry, isang peraso lang. Kada kain, 2 beses ang araw. Yun lang yung ginagawa ko. Ewan ko sa iba, yung iba kasi nagpa-pump feeding. Pag ganun kasi yun talaga, dudumi talaga yung tubig. Kailangan mong mas masipag maglinis. Ako ang ginagawa ko, twice a day lang.
yung mga malalaki kong isda, 5 to 10 pellets lang yan. Kaya kung mapapansin nyo, no, ang filtration ko dito mostly mga mga sponge filter lang, tapos ayun lang, meron lang akong konting lava rocks. Kasi yung lava rocks, nakakatulong din yung para luminaw. Tsaka may isa pang sekreto dyan guys, no, kasi ako gumagamit ako ng janitor fish. Yung janitor fish kasi kumakain niya ng mga, alam mo yung mga slime, tsaka yung mga konting namumuong algae, lumot dun sa glass. So kinakain nila yon, kaya talagang clear na clear yung mga yung mga aquarium. Tapos yung pag kunyari itong isa okay, nililipat-lipat ko lang sila. Marami ako dito mga mga 30 pieces ang janitor fish ko dito kasi marami nga tayo aquarium. So hindi lahat yan meron, no, pero nililipat-lipat ko yan para alam mo yun na isang araw, dalawang araw nakakain na nila yung mga dumi. So magiging clear na talaga yung yung glass. So yung mga kasang, malaking bagay din na alam niyo yung filtration. Yung filtration kasi kailangan yan depende sa isda mo. Meron ako ditong aquarium na walang filter. Yan, kung makikita niyo yan. Walang filter yan pero napakalinaw niyan kasi nilagyan ko siya ng janitor fish. Kahit naarawan siya, kinakain ng janitor yung yung nagiging namumuong lumot. Tapos meron siyang substrate kung saan yung substrate doon nakatira yung mga beneficial bacteria. Ito guys, dapat alam niyo rin to. Yung beneficial bacteria, yun yung nagko-convert ng dumi sa tubig na mga hindi natin nakikita, yung mga ammonia. Yan, yun dapat maintindihan yung nitrogen cycle din. So ibang topic yun. Yung magiging nitrate, mga ganon-ganon. Ibang topic yun, pero dapat alam nyo rin yun, no? So pag may beneficial bacteria kayo, magkakaroon kayo ng cycle. So magiging malinaw talaga yung tubig nyo kasi yun yung nagpapalinaw din yung beneficial bacteria. Ngayon yung beneficial bacteria, tumitira yan sa mga rough surfaces. Hindi yan titira sa glass nyo, no? Kaya kailangan meron kayong sponge or may substrate yung bato or yung mga backroll, yung mga gano'n, yung mga filter medias. So kaya nilalagyan natin yun ng gano'n para may tirahan yung beneficial bacteria kasi doon nakatira yun na dapat nakalubog sa tubig din. So pag may beneficial bacteria, lilinaw yung tubig nyo. Tapos pag meron kayong janitor fish, may kakain ng mga lumot sa gilid, tsaka yung mga slime. So maganda tingnan yung aquarium nyo at magiging ganito kalinaw. Tapos yun nga, importante rin na hindi kayo sumobra sa pagpapakain ng isda dahil doon talaga nagkakaroon ng problema, no? Kahit sabihin nyo maganda yung filter nyo, talagang magkakaproblema kayo pag sobrang dami ng pagbibigay nyo. Huwag kayo matakot guys, no, kung magugutom. Hindi naman talaga magugutom agad yung mga isda nyo at hindi yan agad mangangayayat kung hindi nyo man pakainin ng madami. So ako kasi 1 or 2 times a day lang talaga ako magpakain. At minsan pag umalis ako, isang araw, dalawang araw wala kami dito sa bahay. Hindi yan kumakain pero goods naman sila, hindi naman sila mamatay. Nasubukan ko pa nga yun, nagbakasyon kami sa Bataan yata yun, mga kami 3-5 days yata kaming wala. Wala naman namatay. Huwag niyo isipin na na pakakainin niyo ng marami para para tumaba, para lumaki agad, para hindi magutom dahil hindi ganoon yun, no? Kasi limitado lang din yan. Pag naglagay kayo ng pagkain diyan, kahit ganong karami ilagay niyo, hindi nila kakainin lahat yun kasi kakainin lang nila kung ilan yung kaya nilang kainin. So yung mga excess na hindi nila makakain, yun talaga yung nagpapadumi. So yun ang iiwasan natin para magkaroon kayo ng crystal clear na mga aquarium sa bahay. Alright? So yun lang mga kasama, sana may natutunan yung mga lubi dito. Tapos yung mga datihan na dyan, alam ko maraming nanonood sa akin yung mga datihan na alam nyo naman yan. So ayun, patuloy pa rin tayo sa pagsuporta sa mga newbie para hindi mamatay yung hobby natin. At ayun, tuloy-tuloy lang para tuloy-tuloy pa rin ang hobby. Alright? So tapusin muna natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanonood. Appreciate.